Isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa panahon pong ito na tayo nasa gitna ng pandemya, napakahalagang maunawaan natin ang mundong ating ginagalawan ay nangangailangan na kilalanin ang cross ni Kristo Jesus. Doon po sa Book of John, chapter 12, verses 31 to 33, sinabi po ng Panginoong Jesus, "Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." He said this to show the kind of death he was going to die. Alam po ninyo, kailangan nating maging goal personally and as a church as a whole na ilapit ang mga tao sa cross ni Kristo upang sila'y maligtas. Ang tawag po dito ay magnetism of the cross dahil ito ay may kapangyarihang ilapit ang mga tao kay Kristo. And this is a powerful message that the world we live in must hear. Ang una po na dapat nating matutunan with regards sa cross of Christ ay ito. The cross of Christ carries the message of love. Makikita po sa cross ni Kristo ang ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos na hindi po mai-express sa ibang paraan. Sa Book of Romans chapter 5 verses 8 to 11 nakasulat, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation." Pinatunayan po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa, nung tayo'y kanyang mga kaaway pa. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Tinanggap na niya na tayo'y kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang po yun. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Sa Book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ganito po ang sinasabi, "God made Him," si Jesus, "who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God." Lahat po ng ito'y nangyari habang tayo makasalanan pa at kaaway ng Diyos. Bakit? Dahil ganun na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kailangan nating mailapit ang mga tao sa cross ni Kristo Jesus dahil dala ng cross ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Ikalawa na matututunan po natin about the cross of Christ ay ito. The cross of Christ carries the message of forgiveness. The greatest need we have is the need for forgiveness. Lahat tayo ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at sa isa't isa. The problem we have is sin. Sa Book of Ecclesiastes chapter 7 verse 20, ganito naman po ang sinasabi, "Indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins." Ang kamatayan po ni Jesus sa cross ang solusyon ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa 1 Peter chapter 2 verses 24 to 25, sinasabi, "He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls." Noong gabing hulihin ng mga sundalong Romano si Jesus, mga ilang oras bago siya ipako sa cross, naghapunan siya kasama ang kanyang mga disipulo. Babasahin ko po sa inyo ang nakasulat sa aklat ng Matthew, chapter 26, verses 27 to 28. "Then he took a cup,
And when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Pag tayo po ay nag-Holy Communion, we affirm that forgiveness is possible only because of the shed blood of Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Napakahalaga po ng cross ni Kristo because it carries the message of forgiveness. Kaya nang pumunta si Apostle Paul sa paganong syudad ng Corinth, wala siyang ibang mensaheng ipinangaral kundi ang patungkol sa cross ni Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, nakasulat po, "For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Now, ang ikatlo na dapat po natin malaman regarding po sa cross of Christ ay ito. The cross of Christ carries the message of victory. Sa Galatians chapter 6 verse 14 nakasulat, "May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world." Yung word na tinutukoy po dito ay nangangahulugan ng evil satanic system. It means the world is spiritually dead to believers, and they are dead to the world. The cross of Christ marked the defeat of Satan and the ultimate victory of God in time and in eternity. Makikita po natin sa cross ang struggle sa pagitan ni God at ni Satan, sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng mabuti at kasamaan. At dun din po sa cross ni Jesus. Sa cross ni Kristo natin makikita ang tagumpay ng Diyos laban kay Satanas. Tagumpay ng mabuti laban sa kasamaan. Tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Kailangan ng mga taong nasa paligid natin malaman at maunawaan ang mensahe ng cross ni Kristo. Ang tanong, handa ka bang i-share sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga mahal sa buhay ang kapangyarihan ng mensahe ng cross ni Kristo? Let's pray. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensaheng na pag-aralan namin tungkol sa kahalagan ng cross ni Kristo sa aming buhay. Nataglay ng cross ang mensahe ng pag-ibig, ang mensahe ng pagpapatawad, at mensahe ng tagumpay. Tulungan mo po kaming maibahagi ang aming natutunan sa mga taong nangangailangan ng iyong pag-ibig, nangangailangan ng iyong pagpapatawad, at ng tagumpay. Ito po ang samot dalangin namin sa iyo, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Be safe, everyone, and be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.